Hindi na yan ordinaryong aso, Kuya Gimo. Isa yung gabunan. Nasa dugo mo ang pagiging mandirigma na kayang lumaban sa mga kampon ng kadiliman. Ang ibig mong sabihin, ikaw ang kumuha ng nawawalang bikining itim? Kwentong Takip Silim. Sa mga kakwentong takip silim naming mahilig makinig sa mga narrations, huwag niyo pong kalimutan ha, para po ito sa inyo sa mga gustong makinig ng mga kwentong pampaanto. Huwag niyo pong kalimutan, Sityo Bangungot. Magandang araw sa lahat ng mga kababayan kong nakasubaybay sa seryeng ito. Kagaya ng marami nating mga kababayan, ay gusto ko ring mag-share ng aking karanasan na nangyari maraming taon na ang nakararaan. Sa ngayon ay 60 years old na ako at sa awa ng Diyos ay malakas pa din at masaya kasama ang aking pamilya. Isa akong albularyo na patuloy na tumutulong sa aking mga kababaryo dito sa Tugigaraw hanggang sa kasalukuyan. Itatago ko na lang ang mismong pangalan ng aking baryo para na rin sa pagkakakilanlan ng mga taong nasangkot sa aking kwento. Sa tulong ng aking apo na siyang sumulat nito, ay may kwento ko sa inyo ang buhay at pag-ibig naming naging asawa ko na si Isabel. Sisimulan ko ang aking kwentong kababalaghan noong ako ay 20 years old pa lamang. Kagaya ng dati, bago pa lang sumikat ang araw ay nasa palengke na ako dahil doon ko itinitinda ang mga inani namin na talong at ampalaya, pati kangkong at talbos ng ampalaya. May tinda rin akong itlog ng mga alaga naming manok na native. Katabi ng pwesto ko si Aling Doray na ang tinda naman ay mga isda. Kaya naman kapag may bumibili ng isda kay Aling Doray, ay tiyak na mapapansin din ang aking mga panindang gulay. Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video. Huwag na din natin kalimutang mag-subscribe. Gulay! Gulay kayo dyan, manang! Pangsahog dyan sa isda mo. Pangsigang na sili, meron din ako. Kung gusto mo naman, bumili ka na rin ng talong at itlog ko. Ay nako, oo nga. Kay Kiko na kayo bumili ng panangkap ng gulay. Bagong ani ang mga yan. Oo nga, Aling Doray. Kaani ko lang kahapon ito kaya itininda ko na agad ngayon. Sana makaubos ng maaga. Oo nga. Gusto ko ding maubos ng maaga para makabiyahe na at makapamili pa ako ng mga isda. Bawat mga taong bumibili ng isda kay Aling Doray ay bumibili din ng gulay na panangkap sa akin. Kaya naman marami akong napagbentahan maaga pa lang. Hanggang sa mapansin ko na merong isang pwesto na ginagawa pa lang sa katapat mismo ni Aling Doray. Nakatayo doon ang isang malaking lalaki na mayroong malaking katawan. Mukhang matapang at siga ito. Aling Doray, kilala niyo ba ang lalaking yun? Ano kayang tinitinda nila, no? Hindi ko siya kilala. Ngayon ko lang yan nakita. Hindi ko rin alam kung anong itinitinda nila. Malalaman na lang natin yan kapag nagsimula na sila. Pero kung gusto mo na agad malaman, di tanungin mo. Huwag na lang po. Mukhang matapang at suplado yung lalaki. Sa laki ba naman ng katawan niya? Nakakatakot. Sus! Magtatanong ka lang bakit ka natatakot? Taga rito ka naman. Hindi ko nga kasi kilala Aling Doray. Kaya hindi na lang ako magtatanong. Maya-maya ay nagulat ako nang makita kong isang magandang babae ang papalapit sa tapat ng aking pwesto. Mahaba ang kanyang buhok at sexy ang pangangatawan. Sa unang tingin ko pa lang ay humanga na ako sa kanya.
Pakiramdam ko ay lumulukso-lukso at tumatalon-talon ang aking puso. Ngumiti ako ng matamis nang mapatapat siya sa aking pwesto. Miss Ganda, baka gusto mo ng talong ko. Ibibigay ko sa'yo sa mababang presyo lang. Bagong ano ito, kaya siguradong sariwa. O kung gusto mo naman, itong talong at itlog ko na lang. Naku, bakit naman baluktot yung talong mo? Tapos yung itlog mo hindi parehas ang laki. Ha? Gano'n naman talagang ibang mga talong ah. Hindi diretso ang pagkakagawa at yung mga itlog, ganun din. May malaki, merong maliit. Pero ang gusto ko kasi yung talong na mahaba at mataba. Ang gusto ko din sa itlog, malalaki ang bilog. Sa tingin ko wala ka nun. Sabel, ikaw talaga, nanloloko ka na naman ng tindero. Halika na nga dito. Oo Kuya Gimo. Natuwa lang kasi ako dito kay Manong Talong. Puro baluktot kasi, ang liliit pa. Isabel palang pangalan mo. Napakagandang pangalan ah. Parang ikaw. Ang ganda mo din. Siya nga pala, Kiko is my name at your service, ma'am. Ganda din ang pangalan mo. Thank you naman. Pangit ka lang. Hindi ako nakakibo sa sinabi ni Isabel dahil totoo naman yon. Hindi naman talaga ako magandang lalaki. Hindi rin ako masyadong mataas. Medyo malaki lang ang aking katawan dahil batak sa trabaho sa bukid. Kaya sa edad kong 20 anyos ay hindi pa ako nagkakaroon ng kasintahan. Wala din akong babaeng nililigawan dahil natatakot akong mabigo. Nang makita kong aalis na si Isabel, ay muli ko siyang tinawag. Isabel, parang ngayon ko lang kayo nakita dito ah. Bagong lipat lang kasi kami dito. Naisipan kong magnegosyo para naman makatulong ako kay Kuya Gimo. Maganda yan. Ano naman ang ititinda mo dyan, Isabel? Mga isda, kagaya ng tilapia at bangus. Aba, maganda yan. Bagay na bagay ang tilapia mo sa itlog at talong ko. Sa palagay ko, hindi. Kasi titiyakin ko sa'yo na malapad at malaki ang tilapia ko. Hindi kagaya ng talong mo. Maliit na, baluktot pa. Napapatawang tumalikod si Isabel at nilapitan ang kanyang Kuya Gimo. Noong ko naman napansin na nakasimangot si Aling Doray, paano nga naman, ay naisip na agad niya na magkakaroon siya ng kakompetensya sa pagtitinda ng isda. Lalo pa nga at magandang kagaya ni Isabel ang magtitinda. Bigla ay nagbago ang mood ni Aling Doray. Naging masungit na ito sa mga lumalapit na customer. Hanggang sa makaaway nito ang isang lalaki na kakilala ko rin. Ito si Mando. Inawat ko sila bago pa magkasakitan. Kaya nang makaalis na si Mando, Bakit naman ang init agad ng ulo nyo, Aling Doray? Dati naman nakikipagtawaran kayo kay Mando. Masyadong barat. Ang baba na nga ng bigay ko, tatawad pa ng sobrang baba. Ang gusto yata, hingin na lang ang paninda ko. Parang di naman yata yun ang totoong dahilan, Aling Doray. Baka naman ang totoong dahilan magkakaroon ka na ng kahati sa mga customer dahil isda din ang tinitinda ni Isabel. Nakoy sa kapakiko. Huwag mo akong asarin ha. Baka malintikan ka sa akin. Kalma lang, Aling Doray. Hindi naman baboy ang tinda nyo pero high blood kayo. Naku, Aling Doray. Wala naman pong problema kung pareho man ang maging paninda natin. Marami namang tao dito sa palengke at marami na rin kayong mga suki. Ako naman magsisimula pa lang magtinda. Kaya hindi ako sigurado kung magkakaroon din ako ng mga suki na kagaya ninyo. Wala namang pumipigil sa inyo kung anong ititinda ninyo. Kayo naman ang mamumuhunan, kaya ayos lang yan. Salamat naman po, Aling Doray. Ako nga po pala si Gimo at ito po ang kapatid ko si Isabel. Bagong lipat lang po kami sa lugar na to. Sana maging mabuting magkaibigan po tayo. Ay, ayos yun, Gimo. Sigurado ako magiging mabuti tayong magkaibigan. Lalo na kami ni Isabel.
Ng mga sumunod na araw nga, ay nagsimula ng magtinda sina Isabel at Gimo. Kagaya ng kanilang sinabi, malalapad at malalaking tilapia at bangus ang kanilang itinitinda. Si Aling Doray naman ay ganun din. Kaya nga lang ay maliit naman ang tilapia na paninda ni Aling Doray. Kaya naman ang mga namimili na napapadaan doon ay napapalingon sa pwesto ni Isabel. Sa halip na bibili kay Aling Doray ay lilipat kina Isabel. Kaya naman hindi na maipinta ang mukha ni Aling Doray. 1 kilo sa tilapia, suki! Pumili ka na dito! Lapit mga suki! Bagong hango lang tong mga tilapia ko. Sige lang, pili lang. Aling Doray, ang daming customer nila sa bila. Oo, nakita ko. Hindi ako bulag. Mga suki, pagkatapos niyong bumili ng tilapia ni Isabel, pwede kayong bumili ng mga palangkap na gulay sa akin. Siling pangsigang, talong na pwede isama sa paksiw, tsaka meron akong itlog kung gusto niyo ng sarsyadong tilapia. Oo nga naman mga suki. Bilhan niyo din si Kiko. Nakakaawa naman, kanina pa walang benta. Nakatulala na lang dun. Natutulala kasi ako sa ganda mo, Isabel eh. Asus, nang bola ka pa. Akala mo naman mapapaniwala mo sa matatamis mong salita si Isabel. Ikaganda naman kasi ni Isabel. Pakiramdam ko nai-inlove na nga ako sa kanya eh. Hay, bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko, Isabel? Pilit binubuksan ang sarado ko ng puso. Ikaw ba ay nararapat sa akin? At ako ba'y dapat mong ang ibigin? Ay nako Kiko, huwag kang ang mangarap dyan. Ang akala mo ba'y gugustuhin ka niyan? Tignan mo nga, ang ganda-ganda ni Isabel. Sigurado ang magugustuhan niyan. Gwapo din at hindi pangit na kagaya mo. Tama si Aling Doray, Kiko. Kung iibig ako, doon na sa lalaking bagay sa akin. Aba, Isabel, kung titignan mo ako sa malayo talagang hindi ako kaganda ang lalaki. Pero kapag lumapit ako sa'yo at tinitigan mo ako mabuti, sinasabi ko sa'yo, Isabel, napakabait kong tao. Sa sinabi kong yon, ay biglang tumawa ng malakas si Gimo. Napatawa na din si Isabel. Napakamot na lang ako at medyo nahiya. Nung ko naisip na talagang mas mahalaga kay Isabel ang panglabas na anyo kaysa sa ugali. Nang mapatingin naman ako kay Aling Doray ay nakita kong nakatingin siya sa ibang direksyon. Paano ay merong nag-aaway sa bahaging yon ng palengke. Nang tanawin ko, ay napapaaway na naman si Mando. Napaaway na naman si Mando ah. Paano nga, masyadong mayabang, wala namang pera. Masyadong barat, matabil pa ang bunganga. Halos lahat na yata ng tindero at tindera dito sa palengke nakakaaway na niya eh. Kaya hindi nakapagtataka na isang araw mababalitaan mo na lang na may masamang mangyayari dyan. Pabayaan nyo na siya, Aling Doray. Intindihin na lang natin itong mga paninda natin. Wala naman talaga akong pakialam sa kanya kahit mamatay pa siya. Hindi ko pinansin kung ano man ang sinasabi ni Aling Doray kasi ay muli kong ibinaling ang aking atensyon kay Isabel na patuloy na dinudumog ng mga mamimili ng mga isda. Kapag napapatingin sa akin si Isabel, ay ngingitian ko siya. Pero didilaan naman ako ni Isabel tapos tataasan ng kilay. At makalipas nga, ang mahabang oras ay dumalang na ang mga tao sa palengke. Mag-alas 12 na kasi ng tanghali at kapag ganung oras ay nag-uuwi na ang mga nagtitinda sa palengke. Isabel, pwede bang sumabay sa inyo pag-uwi? Bakit ka naman sasabay sa amin? Wala ka bang sasakyan para doon mo na isakay ang mga paninda mo? Hindi ako makikisakay sa tricycle nyo. Meron namang sidecar ang bisikleta ko eh. Gusto ko lang malaman kung saan kayo nakatira. At bakit mo naman gustong malaman ha?
Kung may binabala ka masama, mag-isip-isip ka muna. Baka gusto mong masubukan ang lakas ko. Nagulat ako nang lapitan ako ni Gimo. Inakbayan niya ako at bahagyang pinisil ang aking balikat. Ramdam ko agad ang bigat ng braso ni Gimo, lalo na nang idiin niya ang pagpisil sa aking balikat. Napakamot ako ng ulo, sabay na iniingat ko ng bahagya ang aking kanang kamay upang makawala kay Gimo. Tapos ay muli ko siyang hinarap. Huwag naman masyadong mainit ang ulo mo, bayaw. Gimo pala. Wala naman akong gagawing masama eh. Gusto ko lang malaman kung saan kayo nakatira para naman magkakilala tayo mabuti. Ano ba yung sinasabi mo? Hindi kita magiging bayaw. Sa akin pa lang hindi ka na makakapasa. Sa kapatid ko pa kaya? Tama na yan, Kuya Kimo. Tayo nang umuwit, nagugutom na ako. Kiko, kung talagang gusto mo ang isang bagay, paghirapan mo. Kung may gusto kang gawin, hindi kita pipigilan. Matanda ka na at alam mo na ang tama at mali. May sarili kang pag-iisip. Kung alam mong wala kang pag-asa, matatalo ka. Habang maaga pa, tumigil ka na. Sige, Isabel. Sinabi mo yan ha. Oo, sinabi ko yun. Kasi alam ko naman ang sarili ko na kahit anong mangyari, kahit ikaw na lang ang natitirang lalaki sa mundo, hindi ako magkakagusto sa tulad mo. Naku, dyan ka nagkakamali, Isabel. Kasi kung ako na lang ang lalaki sa mundo at lahat kayo ay puro babae, pipila ka pa bago ka makarating sa akin. Inis na tinalikuran ako ni Isabel. Sinundan na din siya ni Gimo. Sumakay sila sa tricycle nila na nakaparada sa di kalayuan. Pinaandar yun ni Gimo at umalis na sila sa palengke. Nagmamadali naman akong isinakay sa aking bisikleta na may sidecar ang natira kong paninda at nagmamadali na din akong umalis doon para sundan sila Isabel. Mabilis ang ginawa kong pagpapadyak sa bisikleta ko para makahabol kina Isabel. At di nga nagtagal ay nakita ko ang kanilang tricycle. Pero napalingon sa akin si Isabel. Kuya, humahabol sa atin si Pangit. Bilisan mo pang pagpapatakbo para hindi niya malaman kung saan tayo nakatira. Kukulitin ako niyan. Nakita mo naman na pangit at baku-bako ang kalsada. Paano natin mapapabilis yung pagpapatakbo? Basta bilisan mo para hindi siya makahabol. Oo na, sige na. Pumapit ka ha. Kasi baku-bako ang daan. Hindi ka makakalayo sa akin, Isabel. Malalaman ko kung saan ang bahay mo. Magkababaryo lang pala tayo ha. Nakita ko na unti-unti nga ay binibilisan ni Gimo ang pagpapatakbo ng tricycle. Kaya naman, binilisan ko rin ang pagpapadyak sa aking bisikleta. Pero, sabi nga, iba pa rin ang lakas ng makina ng tricycle. Kaya unti-unti nila akong naiwan. Ganun man ay nagpatuloy ako sa pagpadyak. Desperado ako makahabol at malaman kung saan ang bahay nila. Mabilis ang naging takbo ng aking bisikleta kahit baku-bako ang daan hanggang sa magulungan ko ang malaking bato na nasa gitna ng kalsada. Dahilan para mawalan ako ng balanse at bumaliktad ang aking bisikleta. Tumapon ang mga sakay kong gulay at bumagsak sa aking mukha at katawan ang mga nabasag na itlog. Kaya pag-uwi ko ng bahay, galit na galit sa akin si Lolo Anselmo. Ano na namang kalokohan ang ginawa mo? Bakit nabasag ang ilang tray ng itlog? Hindi mo naisip na kung mabebenta ang mga yan, magkakaroon tayo ng panggastos. Ngayon nabasag na. Mapapakinabangan pa ba ang mga yan? Kagaya nga lang sinabi ko sa inyo, Lolo, aksidente yung nangyari. Nadaanan ng gulong ko ang malaking bato kaya nawalan ako ng balanse sa manibela. Kaya yun, tumuob yung bisikleta. Hindi ko naman gustong mangyari yun eh. Tignan nyo nga oh. Ang laki ng sugat ko sa tuhod at braso. Buti nga sa'yo. Hindi ka nag-iingat. O siya, linisin mo na ang sarili mo. Amoy itlog ka.
Tapos samahan mo ako. Saan naman tayo pupunta, Lolo? May gagamutin ako. May sakit daw si Mando. Sa tingin daw ng kanyang asawa, kinukulam siya. Naku, si Mandong kuripot. Abay, talagang magkakasakit yun, Lolo. Sa sobrang kuripot nun, pati gamot para sa sarili ayaw pang bilin. Kahit ano ang dahilan, kailangan pa rin niya ang tulong ko. Sumama ka para matutunan mo kung paano ang paraan ng panggagamot. Lolo naman, hindi naman ako mahilig sa mga hokus-pokus kagaya ng ginagawa nyo. Ayoko maging albularyo, no? Nasa dugo mo ang pagiging albularyo. Ito ang kapalaran natin. Huwag kang pumare sa iyong ama na dahil walang alam, hayon ang mabiktima ng barang, hindi nakaligtas. Magsanay ka ng panggagamot. Baka sakaling dumating ang oras, makainkwentro mo din ang mambabarang na pumatay sa iyong ama. Di maigaganti mo siya. Wala akong nagawa kung hindi ang samahan si Lolo Anselmo. Kaya matapos kong maligo at makapagbihis, ay umalis na kami ni Lolo Anselmo. Napansin ko na malakas pa din si Lolo Anselmo kahit may katandaan na din. Kasi ay 70 anyos na siya pero nagagawa pa niyang makalakad ng mabilis. Lumabas siya ng bahay na may dalang bayong kung saan doon nakalagay ang mga gagamitin niya sa panggagamot. At tinungo ang bisikleta na naroon. Sumakay siya, kaya naman sumakay na din ako. Tayo na, dalian mo! Saglit lang, Lolo Anselmo. Ang sakit pa kasi ng mga tuhod at siko ko eh. Nagasgas kasi. Patingin nga, baka magagawan ko ng paraan na maampat kahit paano ang sakit. Ito pong tuhod ko may gasgas, tsaka itong siko ko. Naku po, gasgas lang yan, malayo sa bituka. Halika, gagamutin ko. Baka naman sabihin mo na nanggagamot ako ng ibang tao tapos ikaw hindi. May langis na iniligay sa kanyang palad si Lolo Anselmo. Tapos ay kiniskisyon sa isa pa niyang palad. Habang may binubulong siya na hindi ko maintindihan kung anong klaseng dasal. Tapos ay ipinahid niya sa tuhod ko at siko ko na may gasgas ang langis sa kanyang palad. Naramdaman ko ang mainit na langis na parang nanunuot sa aking mga gasgas. At di nagtagal ay nakaramdam ako ng ginhawa. Natuwa ako at talagang napahanga kay Lolo Anselmo. Kaya naman nakakilos na ako ng maayos. Pinadyakan ko ang pedal ng bisikleta at umalis na kami ng bahay. Nang dumating kami sa bahay ni Mando, iyak ng iyak ang asawa niya. Papaano nga ay nagwawala si Mando? Kaya naman maraming tao ang nakiosyoso sa bahay nila. Bakit kayo narito? Papakialaman niyo ba ang ginagawa kong pagpaparusa sa loko-loko na ito? Naku po, sinasaktan ni Mando ang sarili niya. Basag na ang mukha niya kakauntog niya sa haligi ng bahay. Tsaka, bakit nagiging boses babae si Mando? Bakla na ba siya? Boses yan ng mangkukulam na nagpaparusa sa kanya, Kiko. Ilabas mo ang lubid na panali at ang buntot ng pagi ko. Mukhang malakas ang mangkukulam na to eh. Mabuti pa'y umalis ka na, tanda. Ayaw kong saktan ka. Huwag mo akong inisin, baka patulang kita. Oo nga naman, Lolo. Umalis na tayo. Pabayaan na natin sila Mando sa problemang to. Huwag na tayo makilam. Huwag ka magpapakita ng takot sa kalaban, gunggong ka. Anong gusto mo? Ikaw ang papaluin ko ng buntot pagi o ang mangkukulam? Siyempre yung mangkukulam, Lolo. Ikaw naman, hindi ka naman mabiro eh. Ito na pong panali. Umanda ka, Kiko. Hoy, babaeng mangkukulam. Anong kasalanan sa iyo ni Mando para parusahan mo siya ng ganito? Wala ka nang pakialam doon. Kung ayaw mong umalis, idadamay na kita. Ikaw ang una kong papatayin. Pwes, humanda ka babaeng mangkukulam. Dahil ibabalik ko sa iyo ang ginagawa mo kay Mando. Abrak, tenet, impactum, cum, demonium, Diyos, petetekom, tekom, amen. Hindi mo ko mahuhuli, matandang albularyong laos! Galit na sinugod ni Mando si Lolo Anselmo.
Nahampas naman siya ni Lolo Anselmo at tinamaan sa katawan pero hindi yun ininda ni Mando. Patuloy siyang nakalapit kay Lolo Anselmo. Naagaw ni Mando ang buntot pagi, itinulak nito padapa si Lolo Anselmo at pagkatapos ay pinalo nito ng buntot pagi sa puwet si Lolo Anselmo. Ilang beses yung ginawa ni Mando, kaya naman napasigaw sa sakit si Lolo Anselmo. Natakot naman ako sa aking nakita, kaya hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Kiko, anong tinatanga-tanga mo dyan? Tulungan mo ako. Aray ko po, ang sakit na ng puwet ko. Huwag ka manood. Igapos mo siya. Aba? At humihingi ka ng tulong ngayon? Kaninang tapang-tapang mo? Akala mo naman matutulungan ka ng duwag mong apo. Bibigyan kita ng leksyon, matandang laos. Kiko, dalian mo, kumilos ka na. Oo, sige Lolo. Halika na kasi dito, Mando. Itatalay na kita para matapos ng lahat. Aba! At gusto mo ring masaktan, ha? Halika dito. Ikaw naman ang gagarutihin ko. Bago ko pa maigapos si Mando, ay dinambanan niya ako, kaya nagpambuno kami. Ramdam ko ang kakaibang lakas niya pero dahil sa sanay sa hirap ang katawan ko sa bukid, ay nakaya kong sabayan ang lakas niya. Niyakap ko siya ng mahigpit para hindi makawala pa. Nang makabango naman si Lolo ay kaagad na kinuha ang lubid. Tinulungan siya ng asawa ni Mando para maitali ito. At di nga nagtagal ay naigapos namin si Mando. Inihiga namin sa papag na naroon. Ngayon mangkukulam ka. Makikilala na din kita kung sino ka man. Lolo, napunit yung pantalon mo. Nakalabas ng puwit mo eh. Puisit ka. Kung kaagad kang tumulong, hindi ako mapapalo sa puwet ng buntot pagi. Hindi mapupunit ang kasusilyo ko. Pasensya na po. Natakot kasi ako kanina eh. O siya, sige. Kapag naigapos mo na ang mangkukulam para mahuli mo siya, ay ganito ang susunod mong gagawin. Kunin mo yung pilak na bala sa bayong para iipit natin sa daliri ni Mando. Sige Lolo, sandali lang. Nagmamadali akong kinuha ang pilak na bala sa bayong at ibinigay ko kay Lolo Anselmo. Kagad niyang iniipit yun sa pagitan ng mga daliri ni Mando. Pero napansin ng asawa ni Mando na parang hindi na kumikilo si Mando. Nagulat ako, kaso nakatirik na din ang dugo ang mukha ni Mando. Nang kapain ni Lolo Anselmo ang pulso niyon, ay nalaman niyang patay na si Mando. Tinapos na nung mangkukulam ang buhay niya. Napakautak niya. Alam niyang makikilala ko siya kaya tinapos na niya si Mando. Napakawalang yan ang mangkukulam na yun. Ganon ba kabigat ang kasalanan ni Mando para pahirapan niya at tapusin ng ganon ang buhay? Malupit talaga ang mga mangkukulam. Kaya nga dapat naging mabilis ang kilos natin. Sana nailigtas pa natin si Mando. Pasensya na po. Dahan-dahan kong inalis ang nakapulupot na lubid sa katawan ni Mando. Napaiyak naman ng malakas ang asawa niya nang yakapin ang walang buhay na katawan ni Mando. Matapos ang ilang sandali ay lumabas na kami ni Lolo Anselmo sa bahay ni Mando. Lahat ng mga taong naroon ay sa akin nakatingin. Mapang-usig ang kanilang mga mata. Kahit hindi sila magsalita, alam ko na sinisisi nila ako sa nangyari kay Mando dahil sa aking karuwagan at kahinaan. Nang makasakay ng bisikleta si Lolo Anselmo, ay patagilid ang naging pag-upo niya. Ayos ka lang ba, Lolo Anselmo? Loko-loko ka. Sa palagay mo ayos lang ako. Kita mo na nga ang dami ng latay ng puwet ko. Walang iyang mangkukulam yon. Hindi man lang ako nakagante. Sino kayang mangkukulam na yun? Ang lakas ng kapangyarihan niya. Nagawa niyang tapusin ng ganun kadali si Mando. Sayang nga lang at hindi natin siya nahuli. Di sana nakilala natin siya. Nakaramdam ako ng lungkot para sa mga naulila ni Mando pero napalitan ng katuwaan ang lungkot na nararamdaman ko.
Paano kasi? Habang pauwi na kami ni Lolo Anselmo ay natanaw ko ang tricycle ni Isabel na nakaparada sa tapat ng isang bahay. Nang ilinga ko ang aking paningin ay nakita ko na nakaupo sa terasa ng kanilang bahay si Isabel. Nagsusuklay ng buhok at merong tuwalya na nakalagay sa balikat. Kaya naisip ko na ihatid ko muna sa aming bahay si Lolo, saka ko babalikan si Isabel. Minadali ko ang pagpedal sa bisikleta para makauwi kami kaagad ni Lolo Anselmo. Lolo Anselmo, pumasok na po kayo sa loob. Meron lang akong pupuntahan sandali. Saan ka na naman pupunta? Baka may gagawin ka na naman kalokohan. Naku, wala po Lolo Anselmo. Meron lang akong kakausapin na bagong kaibigan. Babalik naman po ko agad pagkatapos. O sige, bilisan mo. Magluluto ka pa ng hapunan natin. Opo Lolo, babalik din ako agad. Nagmamadali nga akong bumalik kina Isabel. Nang matanaw ko na ang kanilang tricycle ay iginilid ko na din ang aking bisikleta. Tinanaw ko ang terasa ng kanilang bahay. Wala na doon si Isabel. Napangiti ako kasi naisip ko na tiyak na maliligo siya kaya nagsusuklay ng buhok at may tuwalya sa balikat. Nang tanawin ko ang banyo nila na medyo malayo ng ilang metro sa kanilang bahay, ay nakita ko na may tuwalyang nakasampay sa pasamano ng pintuan. Tapos ay mayroon akong narinig na tubig na lumalagaslas. Tama ngang iniisip ko. Maliligo si Isabel. Naku po, tiyempo ang pagbabalik ko. Umanta ka sa akin ngayon. Makikita ko ng kabuuan ng katawan mo. Ang sexy mo pa naman, Isabel. Naku po, dapat makalapit ako ng tahimik sa likuran ng banyo nila. Maingat nga akong nagtago sa mga halaman at sa mga puno sa bakuran ni Isabel. Nagpalingalinga ako sa paligid. Wala naman akong nakitang ibang tao kaya maingat akong nakalapit sa likuran ng banyo. Naghanap kagad ako ng butas na masisilipan. Pero sumabit sa alambring sampayan ang aking baba. Muntik na akong mapasigaw. Buti na lang ay napigilan ko ang aking bibig. Tapos ay humanap ulit ako ng butas sa bandang ibaba ng dingding. At nakita ko nga ang butas, excited akong sumilip. Naku, ang puti pala ng hita ni Isabel. Kaya lang bakit parang ang payat ng binti niya. Tapos kulubot ang balat niya at yung kulubot din. Ganito palang katawan ni Isabel. Lola Felicidad, tapos na po ba kayo maligo? Maliligo na rin po kami ni Isabel. Gulat na gulat ako nang marinig ko ang boses ni Gimo habang kinakatok ang banyo. Nang sumagot ang nasa loob ng banyo ay narinig ko ang garalgal na boses nun. Dati ako na hindi pala si Isabel ang nabusuhan ko kundi ang kanyang lola. Para akong masusuka ng mga pagkakataong ito. Kinilabutan ang bukong katawan kaya bago pa nila malaman na naroon ako ay nagmamadali akong lumayo at tumakbo sa kakahuyan. Nang makalabas ako ng bakuran nila ay sumakay agad ako sa aking bisikleta at umalis sa lugar na yon. Umuwi ako sa amin at nagluto ako ng pagkain. Nakita ko si Lolo na ginagamot ang mga latay niya sa puwet. Ibig kong matawa sa mga kapalpakan ko sa araw na ito. Pero napalitan yon ng inis at paghihinayang. Kasi hindi pala si Isabel ang nasa loob ng banyo. Kaya naman kinabukasan ang makita ko sa palengke si Isabel. Magandang araw sa'yo, Isabel. Kanina maganda ang araw. Pero nung dumating ka, nasira na. Grabe ka naman. Para naman akong may dalang mikrobyo niyan. Nasira na ang araw nung dumating lang ako. Ganun ba yun, Aling Doray? Oo, talagang nakakasira ka ng araw. Dapat kasi pinapalitan mo yung mukha mo. Yung maayos-ayos naman sana.
Mukhang masama ang templada ng mga tao ngayon ah. Anong meron? Ang init ng ulo nyo. Agawan ng customer, ano pa ba? Sa totoo lang, wala naman kami intensyon kung hindi ang kumita lang ng konti. Hindi naman namin pinipilit yung mga customer na dito sa amin bumili. Hindi nyo nga pinipilit. Pero kung hindi kayo nakikipagkompetensya sa akin, sana ay maayos pa ang bentahan ko ngayon. Aling Doray, iba naman ang isda na tinda namin sa inyo. Tilapia at bangus yung sa amin. Ang sa inyo naman galunggong at tulingan. Kaya yung mga customer na lang ang pipili kung ano ang gusto nila. Oo nga naman, Aling Doray. Huwag kayong magalit kasi magkaiba naman kayo ng tinda. Baka naman kasi sawa na sila sa gunggong kaya tilapia naman ang gusto nila. Anong gunggong ang sinasabi mo dyan? Baka ikaw ang gunggong. Sabil, pwede bang pumasyal sa inyo mamaya? Bahala ka kung anong gusto mong gawin. Pero kagaya ng sinabi ko sa'yo, huwag kang umasa na may makukuha ka. Sige Sabil, handa naman akong maghintay kahit gaano katagal basta mapatunayan ko na mahal talaga kita. Ay, ang tigas ng ulo. Sabi nga na wag nang umasa, ipipilit pa talaga ang gusto niya. Ito naman si Aling Doray, sa halip na suportahan ako sinisira pa ang loob ko. May atraso ba ako sa inyo? Parang nagagalit ka sa akin ah. Meron. Kayo ng lolo Anselmo mo, pakialamero. Kailan ka naman namin pinakailaman na Aling Doray? Ha? Wala Kiko. Ikaw naman hindi ka na mabiro. Ang sinasabi ko lang, ay huwag ka nang magpagod. Baka kasi wala ka namang mapapala. Masasaktan ka lang sa bandang huli. Aling Goray, Doray pala. Noon po bang nililigawan kayo ni Mang Simeon gusto niyo na agad siya? Abay hindi. Nagustuhan ko lang siya kasi mabait at matyaga siyang manligaw sa akin. Oy, ganun na nga yung sinasabi ko. Walang pagkakaiba sa sitwasyon namin ngayon at sa sitwasyon niyo noon. Meron. Malaki ang pagkakaiba. Ano naman po pagkakaiba, Aling Doray? Gwapo ang asawa ko kumpara sa'yo. Ang haba ng baba mo Kwadradong mukha mo. Buti na lang at lumaki ang katawan mo. Kung hindi, kamukha mo na talaga yung artista na si Babalo. At ang isa pang pagkakaiba, matapang ang asawa ko. Hindi mo katulad. Parang wala kang itlog. Paano niyo naman nalaman na duwag ako, Aling Doray? May basihan ba kayo? Oo. Hayan may ahas dyan sa paninda mo. Ahas? Ako po, huwag mo ko tutuklawin. Napatalon ako sa sobrang pagkabigla at takot na baka may ahas nga sa aking paninda. Pero nang malaman ko na nagbibiro lang si Aling Doray sa sinabing yon, ay napatawa ng malakas sina Sabel at Jimo. Kaya naman parang nakaramdam ako ng pagkapahiya. Pero dahil kursunada ko si Sabel at pakiramdam ko ay mahal ko na siya, ay hindi ko magawang mapikon. Sa halip ay nakitawan na lang ako sa kanila. Umaasa pa din ako na isang araw ay mapapansin niya ang kabaitan ko at matutunan din niya akong mahalin. Matapos ang maghapong pagtitinda kagaya ng dati, matapos kong makauwi, ay naligo ako at nagbihis. Kinuha ko ang nakaplastik na chocolate, tapos ay nagpunta ako kina Sabel. Nang dumating ako sa kanila ay nakita kong nakabukas ang pintuan ng bahay nila, kaya naman hindi na ako kumatok. Nagpalingalinga ako, napansin ko na bukas ang isang pintuan ng kwarto na alam kong kay Sabel dahil nakita ko siya na nagbibihis. Napakalakas ng kaba ng aking dibdib habang nakatingin sa siwang ng pintuan kung saan nakita ko ang maputi at makinis niyang katawan. Habang abala ako sa pagsilip kay Sabel ay hindi ko namamalayan. Nasa likuran ko na pala si Gimo nang kausapin ako ni Gimo. Hindi ko man lang siya nilingon. Parang nawala ako sa aking sarili. Sino sinisilip mo dyan, pre? Huwag ka maingay pare, baka marinig tayo ni Sabil. Maganda ba nakikita mo, pre? Pasilip naman. Oo pare, talagang maganda. Pero bawal ka sumilip, kasi sa akin lang si Sabil.
Nagulat ako nang merong bumatok sa akin. Nang lumingon ako ay nakita kong nasa likuran ko na pala si Gimo. Nanlalaki ang mga mata sa galit. Kaya naman, napaatras ako sa bandang upuan at naupo ako doon. Nakita ko kasi na parang uupakan ako ni Gimo. Sa laki ng katawan niya at mga braso ay wala akong magiging laban sa kanya. Tarantado ka. Hindi ka na nga nagpapaalam na papasok ka, nang boboso ka pa. Ha? Nagkakamali ka. Hindi ako nambuboso, no? Tumatawag ako kanina, kaso walang sumasagot. Bukas yung pintuan, kaya pumasok ako. Kasi hindi ko naman sinasadyang makita na nagbibihis pala si Isabel. Nagsisinungaling ka pa ha? Uling-uli na kaya kita. Ano yan, kuya? Bakit inaaway mo si Kiko? Ikaw naman kasi, kapag magbibihis ka, siguraduhin mo nakasarado ang pintuan ng kwarto mo. Hindi ko naman kasi alam na darating pala itong si Kiko. Hindi ko naman kasi narinig na tumatawag siya. Tumatawag nga ako. Wala naman kanina si Kuya Gimo, kaya pumasok na ako. Nagkataon naman na nagbibihis ka. Pero promise, wala naman ako nakita. Kamay mo lang. Sa susunod na gawin mo yon, gugulpihin na kita. Oo, Kuya Gimo. Napaniwala ko sila na hindi ko nakita ang kabuuan ng katawan ni Isabel. Kaya naman pumasok na sa loob ng kanyang kwarto si Gimo. Si Isabel naman ay sumilip sa kabilang kwarto kung saan naroon naman ang lola niya. Nakita na natutulog na ang matanda kaya naman hinarap na niya ako. Ikaw talaga, pasaway ka. Buti hindi nagising si Lola. Alam mo naman ang kuya ko mabunganga yun kapag meron siyang hindi nagugustuhan. Oo nga eh. Ang laki pa naman ng kuya mo. Mabuti na lang hindi niya ako ginulpi. Kung nagkataon na hindi ka lumabas ng kwarto, yari talaga ako. Hindi ka naman talaga nun magugulpe. Hindi niya kayang gawin yun. Ha? Anong sabi mo? Hindi ako kayang gulpihin ng kuya mo? Hindi siya nang gugulpe nang alam niyang hindi lalaban. Yun ang ibig kong sabihin. Saka isa pa, kilala ka naman niya. Ganun ba? Akala ko kung ano ni. Siya nga pala, para sa'yo. Naku naman, nag-abala ka pang magdala. Baka may gayuma naman to ha. Naku, wala yung gayuma no. Wala akong alam sa ganun. Tsaka hindi talaga kita gagayumahin. Gusto ko ibigin mo ako ng walang dayaan. Ganun ba? Talagang umaasa ka pa ha? Sa bagay, gaya ng sinabi ko, hindi naman talaga kita mapipigil sa gusto mo. Kaya lang, huwag kang umasa ha. Basta ako sa Bill, patuloy akong aasa. O sige na, napagod ako sa maghapon sa palengke. Gusto ko na magpahinga. Umuwi ka na. Teka, pero kadarating ko pa lang sa Bill eh. Kakasimula pa lang natin mag-usap, di ba? Baka naman pwede humirit kahit saglit pa. Antok na ako eh. Uwi ka na. Wala akong nagawa kung hindi ang tumayo na at lumakad papunta sa pintuan. Nang makalabas ako ay bigla akong lumingon para sana muli kong kausapin si Isabel. Pero bigla niyang isinara ang pintuan kaya naman tumama sa mukha ko doon. Napatras ako habang hinihimas ang mukha ko. Lalo na ang baba na tumama sa pintuan. Nang maramdaman ko na talagang sarado na ang pintuan, ay napabuntong hininga ako at napatingala. Parang naiinis na ako sa pagkakataong ito. Pero nawala ang aking pagkainis nang makita ko na nakasampay sa sampayan ang bikining itim. Kagad akong nagpalingalinga sa paligid. Pinakiramdaman ko si Isabel. Nang mati ako na walang makakakita sa aking gagawin ay bigla kong kinuha ang bikining itim sa sampayan. Tinupi ko yon at ibinulsa. Tapos ay umalis na ako doon at umuwi ng bahay. Saan ka na naman bagaling, Kiko? Aba, hindi ka pa nagluluto gabi na. Magluluto na po ako, Lolo. Sandali lang po. Sige na, dalihan mo, nagugutom na ako. Kamusta na po palang mga latay sa puwet nyo, Lolo? Ang galing na po ba?
Hindi ganun kadaling gumaling ang sugat na likha ng buntot pagi. Kaya nga ang mga kampo ng kadiliman, kapag tinamaan ito, talagang nasasaktan. Ano pa kaya ang ordinaryong tao lang na kagaya natin? Ganun po ba? Magaling pala talagang panlaban ng buntot pagi sa mga kampon ng kadiliman, no? Kaya nga dapat matutunan mo na ang mga pamamaraan ng panggagamot para hindi na maulit ang nangyari. Opo, Lolo, gagawin ko po yun. Ito ang maliit na libreta o aklat. Nakasulat dyan ang mga pamamaraan kung paano lalabanan ang kapangyarihan ng mga kampo ng Diablo. Pag-aralan mo yung mabuti. Sige po, Lolo. Gagawin ko po pagkatapos ko magluto. Pumasok nga sa kanyang kwarto si Lolo Anselmo. Nagtungo naman ako sa kusina at naghanda ng mga pagkain na aking lulutuin para sa hapunan namin ni Lolo Anselmo. Habang nakasalang ang sinaing ay naisipang kong buklatin ang maliit na librong ibinigay ni Lolo Anselmo na naging interesado ako sa pamamaraan ng gayuma na naroon. Napangiti ako dahil sa libritang yon ay tiyak na mapapasa akin na si Isabel. Oh, mahal kong Sabel, sa ayaw mo't sa gusto ay mapapasakin ka. Lahat ng sasabihin ko ay susundin mo. Hindi ka pwedeng tumanggi sa lahat ng aking mga kagustuhan. Kapag sinabi kong hubad, maghuhubad ka. Maliwanag. Tarantado ka. Anong ginagawa mo? Kala ko kung sino kinakausap mo. Yan lang palang bikining itim. Ay, Lolo naman eh. Nang babato kayo. Nagulat ako sa inyo. Akala ko nasa kwarto kayo. Binabantay niyo pala ako. Naamoy ko kasing sinaing. Naisip ko baka kung ano na naman ang ginagawa mong kalokohan. Ayun, tama nga ako. Lolo, totoo ba tong nasa libreta? Tungkol dito sa lihim na orasyon? Na kapag sinambit mo ang orasyong to mapipilitan ng may-ari ng isang bagay na maging sunod-sunuran sa'yo? Oo, tama ka. Pwede nga yang gamitin, pero hindi maganda ang balik niyan sa'yo. Kasi kapag lumipas na ang bisa ng orasyon, matinding galit naman ang mararamdaman para sa'yo ng taong ginayuma mo. Ganun po ba yun? Kung ganun pala huwag na lang. O sige, nangangamoy na ang kanin. Hanguin mo na at nang makapagluto ka na ng ulam. Sumang-ayon naman ako kay Lolo. Hinango ko ang kanin at isinalang na ang sinigang na bangos. Nang makita ko na pumasok na ulit sa kanyang kwarto si Lolo, ay muli kong itinuon ang aking atensyon sa bikining itim. Inamoy-amoy ko yon. Parang hindi ko nagustuhan ang amoy yon. Naisip ko na hindi yata maganda ang pagkakalaban ni Isabel sa kanyang bikining itim bago isinampay doon. Kinabukasan, patay mali siya ako na nagtinda sa palengke. Nang makita ko si Isabel ay kaagad ko siyang binate. Pero hindi ako pinansin ni Isabel. Papaano ay nag-aaway sila ni Aling Doray. Tama na yan, Aling Doray. Kung sa kanila gustong bumili ng mga tao, wala kayong magagawa. Kasi mas magagandang paninda nila eh. Bakit? Anong akala mo sa paninda ko, balsa? Kung isampal ko kaya sa mukha mo tong mga tulingan para malaman mo na sariwa to. Oo nga, Aling Doray. Sariwa nga ang isda nyo. Hindi ko naman sabing bilasa. Yung mukha nyo lang ang hindi sariwa kasi umaga pa lang nakasimangot na kayo. Oo nga, Aling Doray. Tatanda kayong madali niyan kapag palagi kayong nakasimangot. Kalma lang kayo. Hindi naman lahat ng tao tilapia at bangus ang gusto. Meron ding magkakagusto sa inyo. Anong magkakagusto sa akin? Hoy! Ayusin mo yung pananalita mo. Baka marinig ka ng asawa ko, sabihin nakikipaglandian ako dito. Ang sabi ko, merong magkakagusto sa inyo na paninda. Yung galunggong at tulingan nyo, Aling Doray. Palagi kasi kayong galit para kayong si Miss Tapia. Abay, talagang luka-luka ka pala eh. Inagawan mo na ako ng customer. Kasi ginagamit mo yung kagandahan mo. Tapos ngayon iinsultuhin mo ako? Kung lamutakin ko yung mukha mo. Ay nako, talaga naman. Hindi po ako papatol sa matanda.
Sa sinabing yun ni Isabel ay lalong nagalit si Aling Doray. Kinuha ni Aling Doray ang mga tinda niyang tulingan at pinagbabato si Isabel. Panay-ilag naman ang ginawa ni Isabel. Kaya nang wala nang maibato si Aling Doray ay sinugod nito si Isabel para sana sa bunutan pero nakaiwas si Isabel. Kaya naman habang panay ang sigaw ni Aling Doray ay patuloy din itong sinusugod si Isabel. Nang sumugod si Aling Doray ay muling umiwas si Isabel kaya naman nasubsob sa tumpok ng mga tilapia si Aling Doray. Pumasok sa bibig ni Aling Doray ang tilapia. Tumama ang palikpik ng tilapia sa nguso ni Aling Doray. Kaya naman nagdugo yun. Napaatras si Aling Doray at iniluwa ang tilapia kaya naman umawat na kami ni Gimo. Tama na, Aling Doray. Isabel, huwag mo na patulan. Hindi naman talaga ako lumalaban. Nakita mo naman, di ba? Siya lang naman ang sugod ng sugod. Pakawalan mo ako, Kiko! Bitawan mo ako! Tumigil na kayo, Aling Doray. Hindi na naman lalaban sa inyo si Isabel eh. Oo nga naman, Aling Doray, tumigil na kayo. Baka mapiko ng kapatid ko sa inyo, mapatulan pa kayo. Sige, subukan niya nang malaman niya. Bitawan mo ko, Kiko! Bitawan mo ko para bigyan ko ng leksyon yung Isabel na yan! Tigas naman ang ulo niyo, Aling Doray. Sinabi ko na hindi ako pumapatol sa matanda. Pero kung gusto niyo talaga ng away, sige Kiko, bitawan mo na siya para matapos na to. Matagal na din akong walang ensayo mula nung huli akong lumaban sa tournament. Naku, Isabel, huwag mong gamitin sa kanya ang pagiging black belter mo, ha? Sige, kung yun ang gusto nyo. O siya, sige, Aling Doray, sugod na. Black belter pala si Isabel eh. Kaya pala kanina pa kayo sumusugod, hindi nyo man lang nahawakan kahit hibla ng buhok. Natigilan si Aling Doray nang makita niyang pumorma na si Isabel. Nakataas ng diretso ang isang paa, habang ang dalawang kamay ay nakatikom at ang mga mata ay hindi kumukurap habang nakatingin kay Aling Doray. Sininyasan niya si Aling Doray na lumusob na para siyang si Bruce Lee. Pero sa tingin ko ay hindi naniniwala si Aling Doray kaya muli itong lumusob kay Isabel. Sumuntok si Aling Doray pero sinalaglang ng mga paa ni Isabel. Tapos ay ilang beses sinipa ni Isabel nang padaplis lang si Aling Doray. Kaya naman napatras si Aling Doray na outbalance siya. Mabuti na lang ay nasa luko si Aling Doray bago tuluyang tumumba. Tapos ay taas ang mukha ni Isabel na tumalikod. Galit na bumitaw sa akin si Aling Doray. Paano ay nagpalakpakan ang mga taong naroon. Humanga sila kay Isabel dahil kahit marunong siyang makipaglaban ay hindi niya sinaktan si Aling Doray. Mabuti pang umuwi na ako. Walang kwenta ang mga tao dito. Mabuti pa nga, Aling Doray. Mag-ingat kayo ha. Buisit ka kasi. Pigil ka ng pigil. Hindi tuloy ako nakaporma. Niisip mo kasi magpakitang gilas kay Isabel. Wala kang puso. Bigla akong sinampal ni Aling Doray. Tinamaan ako sa mukha. Halos mabiling ang aking mukha sa lakas ng pagkakasampal sa akin. Tapos ay tumalikod na ito. Hinimas ko pa ang mukha ko nang lumapit kay Isabel. Inaasahan ko na magpapasalamat siya sa akin, pero sa halip ay sinampal naman ako sa kabilang bahagi ng pisngi ko. Kaya puno ako ng pagtataka at pagkabigla. Sinampal na nga ako ni Aling Doray tapos ikaw sinampal mo din ako? Bakit? Awat ka ng awat. Pinipigil mo na, binitiwan mo pa. Tingnan mo tuloy ang nangyari. Muntik nang matumba si Aling Doray. Buti na salo mo pa. Wala kang isip. Para kang tanga. Ano ba yan? Saan ba ako lulugar? Ang labo naman nito. Grabe naman yung dalawang yun. Ano, Kuya Gimo? Teka, ba't naman ganyan ang tingin mo sa akin? Kasi naman, pakialamero ka. Gusto mo maging bayanet, maging superhero. Eh wala ka namang mukha. Sa sinabing yun ni Kimo ay nagtawanan ng mga taong naroon na nanonood sa mga nangyayari. Kaya naman sa kahiyang ko ay umuwi na lang ako sa amin. Nang sumunod na araw ay nakita kong bakante ang pwesto ni Aling Doray.
Sina Gimo at Sabel ay wala din. Kaya naman matapos akong magtinda ay pinuntahan ko si Sabel sa kanila. At doon ko nalaman na may sakit siya. Pagkagising niya kaninang umaga, sobra daw yung sakit ng tiyan niya eh. Panay yung pagsusukan niya na para bang lalagnatin siya. Pwede ko ba siyang makita, Kuya Gimo? Baka meron ako may tutulong sa kanya. Sige, halika. Samahan kita sa kwarto niya. Salamat. Nang pumasok ako sa kwarto ni Sabel, ay may kakaiba akong naramdaman. Ito rin yung pakiramdam ko nung pumasok ako doon sa loob ng bahay ni Namando. Parang may kung anong persa na nakabalot sa kwartong yon kasi bigla ding bumigat ang pakiramdam ko na makalapit na kay Sabel. Sabel, anong pakiramdam mo? Sobra ba talaga yung sakit ng tiyan mo? Yun na nga ang sinabi ko, di ba? Inuulit mo lang eh. May tinitiyak lang ako, Kuya Gimo. Sabel, patingin nga ng mga kamay mo. Para saan at kailangan mong tignan ang kamay ko? Basta sundin mo ako. Akin na mga kamay mo. Parehong kamay mo, patingin. Sumunod naman si Sabel. Ipinakita sa akin ang dalawa niyang kamay. Pinagdikit ko ang mga palad ni Sabel at nakita ko na hindi pantay ang haba ng dalawang hinliliit niyang daliri. Napansin ko rin ang pamumuo ng dugo sa tapat ng kanyang pulso. Ang mga hintuturo niya ay namumuo na rin ang dugo sa mga kuko. Kaya kinabahan na ako at kinutuban. Anong tinitignan mo? Gusto mo lang yata akong tsansingan eh. Hindi, Sabel. Ang ginagawa ko para tulungan ka lang. Meron ba kayong mga itlog na native na manok dito? Meron naman. Bakit? Gusto mo ba ipagprito pa kita ng itlog? Dalhin mo dito ang mga itlog, Kuya Gimo. Tapos magdala ka na din ng platito at asin. Tsaka langis. Meron lang akong gustong tiyakin. Kaya pakiusap, wag mo na ako kontrahin, oh. Oo, sige. Siguruhin mo lang na hindi tayo nagsasayang ng oras ha. Kailangan mo pahinga ni Sabel. Sige na kuya, gawin mo na. Baka nga may maitutulong si Kiko. Lumabas nga ng kwarto si Kuya Gimo at kumuha ng itlog ng native na manok. May dala na rin siyang platito at asin nang bumalik sa kwarto. Kagad kong inihanda ang mga gagamitin ko. Pinahirang ko ng langis ang platito, tapos ay sinabugan ko yon ng asin. Tapos ay dinasalan ko yon ng orasyon na kagaya ng nabasa ko sa maliit na libretang ibinigay sa akin ni Lolo. Tapos ay pinatong ko sa platito na may asin ang itlog. Gusto kong tumayo yon ng diretso. Pero 2 itlog na ang nailagay ko sa platito ay hindi yun tumayo, salip ay gumulong sa sahig at nabasag. Anak ng putsa. Nagkakalat ka lang sa sahig eh. Kung ano-anong kalokohan lang yung ginagawa mo eh. Huwag ka magalit, Kuya Gimo. Huwag ka na kumontra. Ungas ka. Pinagloloko mo lang kami. Sa inis ni Kuya Gimo ay hinawakan niya ang kwelyo ng damit ko at itinayo ako. Halos mabuhat niya ako. Kaya naman, napakapit ako sa ulo niya. Napiga ko ang hawak kong itlog. Sa malas ay bugok na pala yun, kaya nang umago sa mukha ni Kuya Gimo ay naaamoy namin ang mabahong amoy. Gago ka. Alam mo, magugulpi talaga kita. Aray ko! Sumasakit na naman ang tiyan ko. Sandali lang. Kalma ka lang. Tignan mo, oh. Tumuyo yung itlog habang sumasakit ang tiyan ni Sabel. Oo nga no. Kung ganun, anong ibig sabihin niyan, Kiko? Kinukulam si Sabel. Alam ko yan kasi apo ako ng albularyo. Sumasama ako kay Lolo Anselmo kapag mayroon siyang ginagamot na mangkukulam. Tama ka. Ang galing mo talagang pangit ka. Akalain hindi nalaman mong pinarurusahan ko ang babaeng ito. Teka, sino ka? Bakit sinasaktan mo si Sabel? Hindi ko kailangan magpakilala sa'yo. Lumayas ka dito. Pangit na bakulaw.
Nagulat kami ni Kuya Gimo nang biglang tumayo si Isabel at lumutang sa ere habang humahalakhak. Lumugay ang mahabang buhok habang ang mga mata ay nanlilisik at nakatingin sa amin ni Kuya Gimo. Kasunod yon ay nagkaroon ng malakas na hangin sa loob ng kwarto. Isabel, kapatid ko. Diyos ko naman, bakit kinakalutang sa ere? Bumba ka nga dyan. Baka mahulog ka dyan. Papipilayan ka pa. Hoy, pangit naman kukulam. Palayain mo si Isabel. Maawa ka sa kanya. Bakit? May magagawa ka ba kung ayaw kong palayain ng babae nito? Maglalaruan ko siya hanggang sa unti-unting humina ang katawan niya at mamatay siya. Napakasama mo. Wala kang puso. Talagang wala akong puso at ipapakita ko yan sa inyong dalawa. Habang nakalutang sa ere si Isabel ay sumugod siya. Nang makalapit siya kay Kuya Gimo, ay magkasunod na suntok at sipa ang ginawa niya. Tapos ay sinakal at iniangat, kaya naman napaangat sa sahig si Kuya Gimo. Nang tumingin si Isabel sa bintana ay parang may malakas na hangin na tumama doon. Bumukas ang bintana at saka inihagis ni Isabel palabas ng bahay si Kuya Gimo. Nang sumugod naman ako para igapos sana si Isabel, ay sipa at suntok din na ang sinalubong niya sa akin. Sinakal din ako at inihagis palabas ng bintana. Kaya naman, kung nasaan si Kuya Gimo ay doon din ako bumagsak. Tapos ay nakita namin na tumayo sa nakabukas na bintana si Isabel. Hindi niyo ako kaya. Hindi ako matatalo ng isang pipitsuging apo ng albularyo. Isabel, labanan mo siya. Huwag mong payagan na tuluyang masakop niya ang isip at katawan mo. Oo nga, sister. Huwag kang maging bad. Kakalimutan ko ang ginawa mong pananakit sa beauty ko ngayon. Basta gumaling ka lang, sister ko maganda. Kuya Gimo, anong nangyayari sa'yo? Inuuto ko lang siya para hindi na tuluyang uminit ang ulo. Baka kasi kung ano pang gawin niya sa katawan ng kapatid ko eh. Puro pasa at dugo na ang mukha namin ni Kuya Gimo dahil sa mga sipa at suntok ni Isabel. Pero dahil sa tensyon ay hindi na namin iniinda ang mga yon. Nang muli namin tingnan si Isabel ay nakita namin na kusang sumara ang bintana ng kwarto niya. Narinig pa namin ang malalakas na pagtawa ni Isabel. Tapos ay tumahimik na yon. Kaya naman kaagad akong tumayo. Tinulungan ko ring tumayo si Kuya Gimo kasi parang napilaya ang kamay niya. Nakita ko ang takot at pag-aalala sa kanyang mukha para kay Isabel. Nasabi mo kanina na apo ka ng albularyo, hindi ba? Oo, kaya alam ko ang pamamaraan kung paano malalaman kung kinukulang ba ang isang tao o hindi. Pakiusap, tulungan mong gumaling ang kapatid ko. Kapag napagaling mo siya, nangangako ko sa iyo na tutulungan kita na mapaibig siya. Huwag kang mangako ng mga imposibleng bagay, Kuya Gimo. Lalo na kung pareho nating alam na hindi mangyayari yun. Kung ganun, pababayaan mo na lang ba sa ganyang kalagayan si Isabel? Hindi ka ba gagawa ng paraan? Mahal ko ang kapatid mo kaya hindi ako papayag na patuloy siyang saktan ng mangkukulam na yun. Uuwi muna ako sa amin, pero babalik ako. Tutulungan ko si Isabel. Bantayin mo siya mabuti, Kuya. Huwag mo nga hayaang makalabas siya. Baka saktan niyang sarili niya gaya ng ginawa ni Mando nang makulam siya. Sige, ako nang bahala kay Isabel. Dalian mo lang ha. Baka kasi magwala na naman siya. Hindi ko makakayang pigilan yun. Makakaya mo siya, Kuya Gimo. Ang laki ng katawan mo eh. Kapag nayakap mo na siya, hindi na yun makakawala pa. Oo nga. Sige, ako nang bahala dito. Umalis ka na. Wala na tayong oras. Ipinagamit na sa akin ni Kuya Gimo ang kanilang tricycle para madali ako makauwi sa amin. Nang makarating ako sa amin, ay kagad kong nilapitan si Lolo Anselmo at ipinaalam sa kanya ang nangyari kay Isabel. Kagad na nag-alala si Lolo Anselmo, kaya nga lang ay hindi pa niya kayang makatayo ng matagal dahil sa mga latay niya sa puwet at mga sugat doon. Yan na nga bang sinasabi ko sa'yo noon pa? Dapat kasi hindi mo dinadaan sa biro ang lahat. Tignan mo yung mga sugat at pasa sa mukha mo. Pangit ka na nga,
Nagkapasa ka pa. Halika na, gagamutin ko yung sugat mo. Lolo Anselmo, ayos lang po ako. Ang mahalaga po ngayon ay si Isabel. Gusto ko siyang tulungan at iligtas sa mangkukulam na nagpapahirap sa kanya eh. Ayoko naman siya mapari sa iba, kagaya ni Mando. Lolo Anselmo, mahal na mahal ko po si Isabel. Ay naku naman. Akalain mong mabulag ang babaeng yun at nagustuhan ka po. Magkakaroon na ako ng apo sa tuhod. Lolo naman eh, naghahabol ako sa oras. Tulungan niyo ako. Sumama kayo sa bahay ni Isabel. Para niyo ng awaw, iligtas niyo na po siya. Matanda na ako, Kiko. Hindi na kaya ng katawan ko ngayon na lumaban pa. Kasi nga, nakikita mo naman na sugatan pa ako. Apo, nasa dugo mo ang pagiging mandirigma na kayang lumaban sa mga kampon ng kadiliman. Magtiwala ka lang sa iyong kakayahan. Isipin mo ang mga tinuro ko sa iyong pamamaraan. Nasa iyo pa din ang libreta para malaman mo ang lahat. Kung talagang mahal mo si Isabel, ipakita mong kaya mo siyang protektahan. Nandiyan ang mga gamit ko sa panggagamot. Dalian mo. Sige Lolo, pahiram ng mga gamit niyo. Gusto ko pong maligtas talaga si Isabel sa mangkukulam na yun. Gusto ko nga ipakita sa kanya na mahal ko talaga siya. Kahit na hindi niya suklian ang pagmamahal ko, ayos lang yun. Ang mahalaga eh, mapagaling ko siya. Inilagay ko sa bayong ang mga kagamitan ni Lolo Anselmo sa panggagamot. Panay ang turo niya sa akin ng mga gagawin ko kapag nakaharap ko na ulit si Isabel. Nang matapos kong ihanda ang aking mga dadalhin, ay muli kong binalingan si Lolo Anselmo at nakita ko na kaya pala tahimik na siya ay nakatulog na pala habang nakaupo sa rocking chair niya. Kaya naman nagmamadali akong sumakay sa tricycle. Pero habang nasa biyahe ako pabalik kina Isabel, ay nagbabalik sa aking isipan ang mga bili ni Lolo Anselmo na aking gagawin. Kaya naman nang makarating ako kina Isabel, ay agad akong sinalubong ni Kuya Gimo. Kuya Gimo, kamusta si Isabel? Nasa loob siya ng kwarto. Kanina nakita ko siya sinasaktan ng sarili niya. Inuumpog niya sa haligi ang ulo niya. Sinubukan ko siyang bigilan pero bugbog ang inabot ko eh. Lumabas muna kayo ni Lola sa bahay. Ako nang bahala kay Isabel. Pangako, pagagalingin ko siya. Sige Kiko, gawin mo ang lahat para gumaling ang kapatid ko. Ngayon pala nagpapasalamat na ako sa iyo. At patawarin mo din ako sa mga ginawa ko sa iyo dati ha. Kalimutan mo na yan, Kuya Gimo. Ang mahalaga ngayon mailigtas natin si Isabel. Kailangan ko siyang mabawi sa mangkukulam na yun. Pagbabayarin ko din siya sa ginawa niya kay Isabel. Nang lumabas ng bahay sina Kuya Gimo at ang lola nila, ay marahan akong pumasok sa loob ng kwarto ni Isabel. Nakita ko na may usok doon at malamlam ang liwanag. Nakita ko nakaupo sa tabi ng kama si Isabel. Nakatalikod siya pero nang makita niyang nakatayo ako sa pintuan, ay marahan siyang humarap. Nakita ko na duguan na ang mukha ni Isabel pero sa pagkakataong ito ay hindi na siya galit. Sa halip ay kalmante siyang tumayo at marahang lumakad palapit sa akin. Nang makalapit ay kaagad niya akong niyakap. Malamig ngayong gabi, hindi ba? Masarap ang may kayakap. Hindi ba madalas mong sabihin na gusto mo ko? Mamahalin mo pa ba ako? Kahit ganito na ang anyo ko, ha, Kiko? Oo, Isabel. Kahit ano pang maging anyo mo, mamahalin pa din kita. Hindi naman natin kailangang mag-away. Kung katawan kong gusto mo, eto na ang tamang pagkakataon. Ipapagkaloob ko sa'yo ang katawan ko, Kiko. Pwede mo na akong angkinin. Hindi mo alam ang sinasabi at ginagawa mo. Kung aangkinin man kita, gusto ko'y nasa katinuan ka. Sarili mo ang pag-iisip mo. Hindi kagaya ngayon na nasa ilalim ka na kapangyarihan ng mangkukulam na nagpapahirap sa'yo. Biglang magagalit si Isabel. Bibitaw siya sa pagkakayakap sa akin. Lalayo siya at tatalon sa ibabaw ng kama. Muling manlilisik ang mga mata. Ididipa ang mga kamay para sana paggalawin ang mga bagay na naroon at gamitin panlaban sa akin pero nagulat siya
kasi ayaw nang gumana ang kapangyarihan niya. Nanatili siyang nakadipa. Nagulat ka ba? Hindi ka na makakawala sa akin ngayon. Isang malaking pagkakamali ang yakapin mo ang kaaway mo. Huli na kita ngayon. Anong ginagawa mo sa akin? Bakit hindi ako makakilos? Habang nakayakap ka sa akin, naitali ko na sa bewang mo ang bendetadong lubid na may palawit na mga pilak na bala. Kaya wala ka ng pagkakataon para makawala pa. Walang iya ka! Pakawalan mo ako! Paulit-ulit kong sinasambit ang orasyong dasal na itinuro sa akin ni Lolo Anselmo. Di nagtagal ay lumutang sa ere si Isabel tapos ay unti-unting bumaba sa tapat ng papag. Napahiga siya doon at nanatiling nakadipa. Kahit anong pagpupumiglas niya ay hindi na siya makawala. Kaya naman, ginamit ko na ang buntot pagi sa kanya. Ilang ulit ko siyang pinalo kaya naman sa bawat latay ng buntot pagi ay umiiyak sa sakit ang mangkukulam. Ngayon umamin ka. Sino ka at anong kasalanan sa'yo ni Isabel? Hindi ako baliw para magpakilala sa'yo! Kung ganun, papahirapan kita. Kiko, hindi ba masasaktan ang kapatid ko? Hindi na Kuya Gimo. Nahuli ko na ang mangkukulam kaya paaaminin ko na siya kung sino siya. Hindi ako aamin sa'yo kahit mamatay ako! Sige, malalaman natin. Humanda ka sa latay ng buntot pagi. Magkasunod, nahagupit ng buntot pagi ang ginawa ko. Dumadaing sa sakit ang mangkukulam hanggang sa hindi na niya makaya ang sakit na dulot ng buntot pagi. Hanggang sa sumuko na ang mangkukulam sa sobrang hirap na naranasan. Nalaman namin na si Aling Doray pala ang kumulam kay Isabel. Sa sobrang pagod naman ay nawalan ng malay si Isabel. Kiko, ano nangyari? Magaling na ba ang kapatid ko? Oo, Kuya Gimo. Magaling na si Isabel. Kailangan nila niya ng pahinga. Maganda ka ng pagkain dahil tsak na gutom na siya kapag nagising. Maraming salamat, Kiko. Utang ni Isabel ang buhay niya sa'yo. Kagaya ng sinabi ko, mahal ko ang kapatid mo. At hindi ako naghihintay ng anumang kabayaran sa ginawa ko. Sige na, uwi na ako. Masyado na din ako napagod eh. Sige, ako nang bahala kay Isabel, ha? Muli kong sinulyapan si Isabel bago ako tuluyang lumabas ng kwarto at umuwi sa amin. Gising na si Lolo Anselmo nang makauwi ako. Natuwa siya sa ibinilita ko na nagawa kong pagalingin si Isabel. Nagulat din siya nang malamang si Aling Doray ang mangkukulam. Kinabukasan nga ay nabalitaan ko na namatay na si Aling Doray. Ayon sa balita ay bigla daw ang pagkamatay. May nagsabi pa nga na inatake daw sa puso. Pero kami na nakakaalam ng katotohanan ay nananatiling tahimik lang. Akala namin ay matatahimik na kami. Hindi pala. Dahil matapos lang mailibing si Aling Doray, ay may gabunang sumalakay kina Isabel. Akala ni Kuya Gimo ay malaking aso lang ang nakapasok sa kanilang bahay na pilit siyang pinapalabas at pinapalo ng walis tambo. Kiko, mabuti dumating ka. Tulungan mo nga akong palabasin ang aso na to. Naku, hindi na yan ordinaryong aso, Kuya Gimo. Isa yung gabunan. Gabunan? Aswang ba? Oo nga, Kuya Gimo. Aswang nga yan. Walang ya talaga. Ayaw niyong tumigil Sinabi ko na sa inyo, saktan niyo na ako, wag lang ang mahal kong si Isabel. Umangil ang gabunan at ako ang hinarap, kaya naman nang luntagin ako ng gabunan ay nagpambuno kami. Hinawakan ko agad ang ulo niya para hindi niya ako makagat. Kumuha naman ng malaking kahoy si Kuya Gimo at pinagpapalo ang gabunan sa likod. Nabali lang ang pamalok. Tinabig ng gabunan si Kuya Gimo, kaya naman tumumba siya. Kaya naman nang malingat ang gabunan ay tinadyakan ko. Napatalsik ito at nakatayo ako.
Muli akong sinugod ng kabunan. Muli kaming nagpambuno hanggang sa madampot ko ang matulis na kahoy na nabitiwan ni Kuya Gimo. Dinampot ko yon at itinarak sa tiyan ng kabunan. Bumaon yun, kaya naman idiniing ko ng husto. Agaw buhay na tumakbo sa likod bahay ni Nasabel ang kabunan. Nagbalik sa pagiging tao. Si Mang Sim yun ah. Yung asawa ni Aling Doray. Aswang pala siya. Talagang ayaw nilang tigilan si Isabel. Tayo na, habulin na natin para hindi na niya mabalikan ang sister ko. Malalim ang sugat niya. Hindi siya makakalayo. Tayo na. Hinanap namin ni Mang Simeon pero hindi na namin siya nakita. Kinabukasan ay napabalita na patay na din si Mang Simeon. Ayon sa narinig kong kwento, meron siyang mga taong nakasalubong kagabi. Nalaman ng mga tao na aswang siya, kaya naman tinuluyan na siya ng mga yon. Mula naman noon ay naging maganda na ang pakikitungo sa akin ni Isabel hanggang sa tanggapin niya ang aking pagmamahal. Talaga, Isabel? Mahal mo na din ako. Oo, at handa na din akong pakasal sa'yo. Nakita ko kasi na kahit hindi ka kagandahang lalaki, maganda naman ang puso mo. Salamat naman kung ganun, Isabel. Alam mo bang matagal kong pinangarap na makamit ang iyong pagmamahal? Gabi-gabi akong nangangarap na makasama ka. Kaya nga, pati yung bikini mong itim, ninakaw ko para makapiling ka lang. Ang ibig mong sabihin, ikaw ang kumuha ng nawawalang bikining itim? Oo, Isabel. Patawarin mo ako. Nagawa ko yun dahil sa laki ng pagmamahal ko sa iyo eh. Pero hindi sa akin ang bikining itim na yon. Kay Kuya Gimo yun. Ha? Sa Kuya Gimo mo? Eh, kaya pala iba yung amoy eh. Hindi Kuya Gimo, kundi Ate Gemma. Mula ngayon, ate na ang itatawag mo sa akin. Kasi kung hindi, gugulpihin talaga kita. Sige, Ate Gemma. Nagulat ako nang muli kong makita si Kuya Gimo. Nakasuot siya ng maiksi at nakasuot ng manipis na sanlo. Merong makeup at lipstick, may hairband, at may hawak na pamaypay. Isa pala siyang bakla. Nagkatawanan na lang kaming tatlo sa pagkakataong ito. Nang maikasal kami ni Isabel ay ipinagpatuloy ko ang pagsasanay at pag-aaral kung paano maging isang magaling na albularyo na kagaya ni Lolo Anselmo. Kaya mula noon hanggang sa kasalukuyan ay patuloy akong tumutulong sa mga nangangailangan lalo na kung biktima sila ng mga kampo ng kadiliman. Wow! Sobrang laki naman ng bahay na to. Nakakalula. Daming magagarang gamit. Mukhang mamahalin ah. Kano kaya mga to? Aray ang ulo ko. Ano pang tinatanga-tanga mo? Magtrabaho ka na! Bawal ang kukupad-kupad dito! Don Vicencio? Ilagay mo yung mga gamit mo doon sa kwarto. Doon sa tabi ng silid ko. Para mabilis kitang matawag kapag may kailangan ako. Opo. Suotin mo ang uniforming iniwan ko sa magiging kama mo. Ayoko na mukhang gusgusin dito sa pamamahay ko. Sakit ang hampas na matandang yun ah. Kaya naman pala walang tumatagal na katiwala dito sa bahay niya eh. Sama ng ugali. Putik, nagkabukol yata ako. Ay, mailagay na nga itong mga gamit ko sa magiging kwarto. Baka matuktukan ulit ako ng tungkol niya eh. Aba, in fairness, ang ganda na itong kwarto ah. Malaki. May kutsyon pa. Mukha
Wala namang komportable dito eh. Teka, ito na ba yung uniforme ko? Akalain mo, ang arte rin pala ng matandang yun. Akala mo kung sinong malinis, amoy lupa naman siya. Ha? Sino yun? Sa likod bahay ng mansyon nagmumula ang ungol ng isang lalaki na narinig ko, Sir Wilmore. Ungol na parabang nasasaktan. Pero hindi ko na uli narinig kaya ipinagwalang bahala ko na yon. At aaminin ko sa una pa lang, medyo nainis kaagad ako sa ugali ni Don Vicencio. Inisip ko na lang na kailangan kong magtiis para sa pera. Kaya lang di naman ako naglakas loob na mag-apply sa kanya kasi nabalitaan kong may pagkagalanti raw itong matanda. Ang usap-usapan kasi sa amin dati, kundi lang daw sana bigla na lang umalis yung dati niyang katiwala na talagang napalapit sa kanya ng gusto. Pamamanahan sana ni Don Vicencio ng malaking parte ng kayamanan niya. Kaya lang, bigla na lang umiskapo. Bigla na lang daw nawala. Siguro, nabubisit na rin sa ugali ng matanda. Kahit na ang balita noon sobrang bait daw ng dating katiwalang yon. Kahit naman po kasi siguro sino, mapipikong kung ganun ang makakasama mo araw-araw Ako nga noon, nagtiis lang. Medyo naririndi man ako sa dami ng utos niya. Sinusunod ko na lang. Kahit tinatamad ako. Kasi alam niya na, sumisip-sip ako nung mga panahong yun Umaasang maambunan ng pamanang binsan niya ng ibibigay sana sa iba. Hoy, ikaw, Wally. Tandaan mo itong mga patakarang sasabihin ko sa'yo. Dito sa bahay na to, kailangan mo itong sundin. Dahil kung hindi, malilintikan ka sa akin. Don Vicencio. Ano ho ba yon? Una, wag na wag ka magpapapasok ng kung sino-sino rito sa pamamahay ko. Maliwanag ba? Kahit pa magpakilala silang mga kamag-anak ko, wag mo pa rin silang papapasukin dito. Kahit kamag-anak niyo po, hindi ko papapasukin dito? Oo, dahil wala akong tiwala sa mga kamag-anak ko na pera lang ang habol sa akin. Pangalawa, ayoko ng maingay at magulo. At sa lahat ng ayaw ko, ay ang mga taong manloloko at magnanakaw. Kaya kung may binabalak ang gawing masama sa bahay na to, kalimutan mo na. Hindi ko sasantuhin ang katulad mo, bata. Ikatlo, siguraduhin mong wag na wag kang lalabas tuwing gabi. Ayoko sa mga taong tumatakas pa sa oras ng pahinga. Nagkakaintindihan ba tayo? Don Vicencio. Makakaasa ho kayo. Don Vicencio. May narinig ho akong lalaking umuungol sa likod bahay. Wala naman Sabi ni Don Vicencio, guni-guni ko lang daw ang narinig ko, Sir Wilmore. Hindi na ako nakipagtalo sa matanda. Dahil ayokong maasar siya sa akin. Pero nainis pa rin siya sa akin. Wally! Punyeta ka talagang inutil ka. Kanina pa tirik ang araw sa labas. Tanghali na, nakahilata ka pa dyan sa kwarto?
Ang ingay yun. Tulog pa yung tao eh. Wale! Ha? Teka, anak ng Teteng, umaga na pala. Wale! Kaya pala galit na si Tanda sa labas. Buisit. Wale! Nakita naman ako nito. Sandali lang ako, Don Vicencio. Palabas na ako. At sa wakas, bumangon din ang senyorito. Aray! Nabutas yata ang ulo ko sa tigas ng tungkod niyo ah. Yan ang bagay sa'yo. Tamad ka talagang lintik ka. Walang-wala ka doon sa dati kong katiwala. Napakasipag nun. At kabaligtaran ka namang buwisit ka. Buisit talaga itong matandang to. Kinumpara na naman ako doon sa dating katiwala niya. Iniwan naman siya nun. Ba't anong binubulong-bulong mo pa riyan? Sumasagot ka pa? Hindi ho, bossing. Ang sabi ko, pasensya na ho ulit at tinanghali po ako ng gising. Hindi na po mauulit. Ano ho ba kasing iuutos niyo nang magawa ko na ho? Nakita mo ba yung puno ng nyog doon sa likod ng mansyong ito? Ano ang gagawin? Ipag-akyat mo ako ng buko doon. Paborito kong kumain nun kapag ganitong mainit. Gustong-gusto kong iniinom ang sabaw nun. Kaya simula ngayon ay palagi mo na akong ipangunguha nun sa umaga. Bilisan mo, hihintayin kita doon sa may salas. Pero Don Vicencio, hindi ho kasi ako marunong umakit sa puno. Hindi ko na problema yon. Gumawa ka ng paraan. Sus, Mariosip talaga tong taong to. Hindi nag-iisip. Langya talaga tong si Tanda. Akala mo kung sinong siga. Pero kapag karap ng mga kamag-anak niya sa labas may iyaya, akala mo may sakit. Nakatungkod pa. Kaya namang maglakad ng tuwid Ang bilis pang bumaba ng hagdan, no? Pagpanggap ka talaga, Tanda. Awa ka, buwisit. Kalma ka lang, Wally. Sumunod ka na lang. Kapag nagpadala ka sa emosyon mo, goodbye mana ka na. Aha? Ano yun? Biglan nanlaki ang mga mata ko, Sir Wilmore, sa nakita ko sa labas ng kwarto sa itaas ng mansyon na isang babae at isang teenager na umiiyak. Pero agad din silang naglaho pagkurap ko ng aking mga mata. Kaya hindi ko na ipinaalam kay Don Vicencio dahil baka mainis na naman siya sa akin at tuktukan ako ng kanyang tungkod. Nagtuloy na lang ako sa likod bahay. Naghubad na ako ng tsinelas. Inilihis ko pa ng konti yung suot kong pantalon bilang paghahanda sa gagawin kong pag-akyat sa puno. Talagang ready na ako noong umakyat. Kaya lang, naisipan ko pang tumingala muna. Pero doon ay bigla na lang ho akong pinanlakihan ng mga mata sa nakita ko. Teka, may lalaking umakit sa puno. Sino ba yun? May bagong katiwala ba si Don Vicencio? Pareho ko ng uniforme. Teka nga't lapitan ko. Psst! Oy, pre! Inutusan ka rin ba ni Tanda? Psst, pre! Huh? Ang taong umakit sa puno walang ulo. Diyos ko po! Diyos ko po! Napatakbo ako ng mabilis pabalik sa loob ng bahay ni Don Vicencio. Sa kilabot nang makita ko ang isang lalaking walang ulo na umakyat pataas sa puno ng buko. May suot itong uniforme na katulad sa akin. Don Vicencio! Don Vicencio! Oo. Yung mga imported kong base sa sahig, baka mabasag mo.
Abay, pababayaran ko sa iyo yan kapag nasira mo. Ano ba sinisigaw-sigaw at tinatakbo-takbo mo dyan? Vicencio, may nakita ako sa likod ng bahay. Meron nung umakit na tao dun sa puno ng nyog. Pugoto ang ulo. Katawan lang ho. Ikaw palang bata kang nag-uulyanin at hindi ako eh. Araw na araw magkakamulto. Ikaw ba'y may sira sa ulo? Pero may nakita ko talaga ako doon, Vicencio eh. Katawang walang ulo. Umakit po doon sa puno ng nyog. Tapos nakasuot pa nga ako ng uniformeng katulad nitong sa akin eh. Baka sarili mo ang nakita mong walang ulo. Baka pangitain nyo na may masamang mangyayari sa'yo, bata. Imbis na gumanho ang pakiramdam ko noon, Sir Wilmore, lalo lang hong sumama. Parang bumaliktad ho bigla ang sikmura ko ng mga sandaling yon. Di ko nga alam kung maihi ba ako o matatae. Hindi tuloy ako makapagtrabaho ng maayos ng araw na yon. Kaya ilang beses akong napagalitan ni Don Vicencio eh. Siya rin naman tong may kasalanan kung bakit bigla akong naging lutang. Inisip ko na lang ho noon na baka namamalikmata lang ako. Kaya kung ano-anong nakita ko, pinilit ko na lang hong kalimutan yung nangyaring yon. Hanggang makalipas ho ang ilang araw, ay inutusan ho uli ako ni Don Vicencio na muli magpunta doon sa likod bahay. Wali! Walisin mo yung mga tuyong dahong nakakalat sa likod bahay. At ang kapal na noon. Bakit kasi hindi ka man lang magkusa? At kailangan ka pang utusan? Pagkatapos sigaan mo na rin yon at ang maubos na ang basura doon. Sa likod bahay ho? Oh, bakit? Aangal ka? Hindi ho. Sabi ko nga ho, papunta na ako sa likod eh. Simula na nga. Tanghalin tapat naman eh. Hindi naman siguro ako ulit makakakita ng multo rito, no? Hindi pa ako nakakamove on noon sa takot na naramdaman ko nung huling magpunta ako sa likod bahay, Sir Wilmore. Pero wala naman akong choice, kundi ang sumunod, kahit na natatakot pa rin talaga ako. Ang lawak pa naman din ang lupang nakapalibot sa mansyon ni Don Vicencio. Kaya napakatahimik po ng lugar na yon. Tapos napapalibutan yon ng konkretong bakod na siguro'y hanggang leeg ang taas. Wala rin ho naman kasing nakakapasok doon dahil wala na hong tiwala yung matanda sa kahit na sino, lalong-lalo na sa mga kamag-anak niya. Para kahit papano ho, ay mabawasan ang nararamdaman ko noong takot, minabuti ko na lang pong ituon ang atensyon ko sa pagwawalis. Hanggang sa maya-maya, bigla naman akong kinilabutan. Sino yun? Pare, dito. Dito sa kabilang bakod. Lingon ka. Sus Mariosip, tao pala. Pre, tinakot mo naman ako eh. Bakit ka naman natakot tanghaling tapat? Ako nga pala si Arnel. Ikaw ba yung bagong katiwala ni Don Vicencio? Oo, ako nga.
Maayos pong kausap si Arnel. Mukha namang mabait. Palagi siyang nakangiti, kaya ang gaan niyang kausap. Mabilis ho siyang makapalagayang loob kahit sa maiksing panahon lang. Kaya nga napasarap tuloy ang usapan namin kung ano-ano tuloy ang naikwento ko sa kanya. Kumusta ka naman dyan kay Don Vicencio, pre? Hindi ka naman ba ganong pinahihirapan? Sus pare, kung alam mo lang, napakasalbahe kaya nitong si Don Vicencio. Nanunuktok pa ng tungkod sa ulo. Nako, ganun lang talaga yun kasi matanda na. Pero sa pagkakilala ko dyan sa amo mo, mabait naman yan eh. Lalo na kapag nakuha mo na ang loob niya. Mukhang malabo pare. Sa totoo lang, parang gusto ko na nga umalis dito eh. Kung si Don Vicencio lang, matitiis ko. Kaya lang, ewan ko kung maniniwala ka. Pero sa palagay ko pre, may multo dito sa mansyon na to eh. Ha? Paano mo naman nasabi? Aba nung isang araw lang pre, may nakita akong katawang pugot dito. Talaga? Saan mo naman nakita, pre? Ituro mo sa akin. Oo pre, dito mismo sa likod bahay. Umakit dyan sa may puno ng nyog. Kapareho ko pa nga ng uniforme. Takot na takot nga ako nun. Sa palagay ko, biktima yun ng salvage. Di ba noon pa naman uso yung mga ganun dito sa atin? Tapos kung saan-saan na lang tinatapon yung bangkay. Gusto ko ring makita yung katawang pugot na sinasabi mo, pre. Tagal ko na rito pero kahit kailan, wala pa akong nakikita. Kaya mo pre, sa susunod na makita ako ulit yun, sisigawan kita dyan sa kabilang bakod. Pangako yan ha. Aasahan ko. Pagkatapos kong magwalis, ay bumalik na ako sa loob ng mansyon. Pero napadaan muna ako sa may bandang mini garden sa tabi mismo ng veranda sa likod bahay. Nang hilakbot ako, nang makakita ako ng lalaking nakaupo at nakayuko na parang may hinahanap sa lupa na may suot ng uniformeng katulad sa akin. Napatigil ako sa paglalakad at sinakmal ako ng takot nang humarap sa akin ang lalaking nakayuko na walang ulo. Diyos ko po, yung katawang pugot! Ikaw na naman! Ah! Takot na takot ako, Sir Wilmore. Nanginginig ang bukong katawan habang tumatakbo. Kitang-kita ko yung katawang pugot nang mas malapit kaysa una. Kaya alam ko at sigurado na ako ngayon, hindi ako namamalikmata lang. At ngayon hinahabol niya ako. Hula ko talaga noon. Dating tapunan na sinasalvage ang lugar ni Don Vicencio. Kaya siguro walang nagtatagal na katiwala doon dahil sa mga kaluluwang ligaw na gumagala at nananakot sa lugar na yon. Aray ko po! Abay, ano na naman problema mong bata at para ka na namang natatae? Don Vicencio, nakita ko na naman ho yung katawang pugot. Inahabol niya po ako. Don Vicencio, tulungan niyo po ako. Baka pangitain yun. Nakikita mo ang sarili mong walang ulo dahil malapit ka ng mamatay. Pero sigurado akong hindi ako yun, Don Vicencio. Hindi ho pantay yung mga bintingi. Ika-ika ho siya habang inahabol ako. Ano ka mo? Ulitin mo nga yung sinabi mo, Wally. Ang sabi ko,
Hindi ho pantay yung binti ng katawang pugot na nakita ko kanina. Iika-ika ho siya nung habulin niya ako. Diyos ko po. Ganon din ang binti ng dati kong katiwala. Pilantod din siya. Tulad na sinasabi mo sa akin ngayon, Wally. Doon na talaga ako kinilabutan ng husto. Parang sa unang pagkakataon. Nagkakaintindihan kami ni Don Vicencio. Malakas pareho ang kutob namin na mukhang hindi talaga siya iniwan ng dati niyang katiwala. Mukhang may taong tumapos sa buhay nito, kaya ito nawala. Noong ko lang nakitang nanghina si Don Vicencio. Napaupo siya sa sahig. Tumulo ang luha sa mga mata niya. Tanda na talagang napalapit na ang loob niya sa dati niyang katiwala. Ilang sandaling natahimik kami pareho. Pero maya-maya ay muli akong binalingan ni Don Vicencio. Mag-iingat ka, Wally. Malakas ang kutob ko na mga kamag-anak kong sakim sa pera ang gumawa nito sa dati kong katiwala. Dahil nalaman nilang balak ko siyang pamanahan ng malaking halaga. Malakas din ang hinala kong sila ang may kagagawa ng aksidenteng pumatay sa mag-ina ko noon, Wally. Ang mag-ina ni Don Vicencio ang minsan kong nakitang umiiyak sa itaas ng mansyon Sir Wilmore. Sigurado ko yon dahil matapos kong makita ang kanilang multo, saka ko nakita ang kanilang litrato na nakadisplay sa ibabaw ng tukador sa sala. Naisip kong maaring sinadya nga ang kanilang pagkamatay at hindi siguro sila matahimik sa kabilang buhay. Kaya sila nagpapakita sa akin na umiiyak. Noon ako nakaramdam ng awa kay Don Vicencio. Saka ko lang talaga naintindihan kung bakit ganon ang ugali niya. Talaga nga palang masaklap ang dinanas niya. Kaya pala wala siyang tiwala sa kahit kanino. Kasi pati sarili niyang kadugo, maring trinehedor siya. Iba talaga ang nagagawa ng pera. Kaya kahit ako, ng mga sandaling yon, ay nakonsensya rin dahil pera din naman ang dahilan, kaya pumasok ako sa kanya bilang katiwala. Kinabukasan, naandun uli ako sa likod bahay dahil mag-aakyat sana ako uli ng buko. Kaya lang, sinutsutan na naman ako ni Arnel. Ano, pre? Nakita mo na naman ba yung katawang pugot? Magkwento ka ulit, dali. Nako pare, ayoko sana magkwento nang nakadungaw ka lang dyan sa bakod, no? Baka kasi may makarinig sa atin, mahirap na. Ah, ganun ba? O siya, sige. Naiintindihan ko. Hayaan mo. Papasok na lang ako dyan sa inyo mamaya. Kilala ko naman si Don Vicencio. Hindi naman magagalit yun. Pagbalik ko sa loob ng bahay, ipinaayom ko kay Don Vicencio ang nirequest niyang buko juice. Nagpasalamat siya sa akin. Ngayon lang siya naging mahinahon sa akin. Malumanay siyang nakipag-usap kaya nakipagkwentuhan ako sa matanda. Nahimalang hindi nagagalit sa akin. Dahil doon, nagkaroon ho ako ng lakas ng loob na magtanong sa kanya.
Bossing, ano ho bang pangalan ng dati niyong katiwala? Arnel. Arnel ang pangalan niya. Arnel ho? Natigilan ako sa sinabi ng amo ko, Sir Wilmore. Kinilabutan ako. Hindi kaya si Arnel na dati niyang katiwala at yung Arnel na nakakausap ko sa kabilang bakod, iisa? Halos mapamura ako sa isip ko nang ma-realize ko na hindi ko pa nakikita ang buong katawan ni Arnel. Palaging ulo niya lang ang nakadungaw doon sa bakod. Hindi ba? Hindi ako mapalagay ng mga sandaling yon. Hindi ko lang masabi kay Don Vicencio ang tungkol doon dahil baka lalo siyang mag-alala. Hanggang sa umakyat na sa kwarto niya yung matanda, aligaga pa rin ako. Napagpasyahan ko na lang naligpitin yung pinag-inuman niya. Bala ko na sana yung dalhin sa kusina para hugasan. Pero nung papunta na ako doon, bigla na naman ako natigilan. Sino nagbukas ng pinto sa banyo? Nasa itaas ng bahay si Don Vicencio. Ang taong pagot ang ulo. Yes ka ba? Nabitawan ko yung basong hawak ko. Nabasag yon at tumalsik ang bubog sa paa ko. Pero wala na akong pakiramdam. Hindi ko na nagawang alisin ang tingin sa katawang pugot na ngayon ay talagang kaharap ko na. Kitang-kita ko pa nang unti-unti niyang itinaas yung braso niya at tumuro siya sa likuran ko. Unti-unti, lumingon ako sa direksyong yon. At doon nakita ko si Arnel, ang lumulutang na ulo ni Arnel, na ngayon ay ipinakita sa akin ang tunay niyang itsura. Puro pasa ang mukha, tanggal ang karamihan ng ngipin niya, at dumudugo ang ilong. Natanda na pinahirapan muna siya bago tuluyang pinaghiwalay ang ulo niya at katawan. Arnel! Wally, nahanap mo na ang katawan ko sa wakas. Sa wakas, nagkita na ulit kami. Salamat sa iyo, Wally. Maraming salamat sa iyo. Arnel! Mag-iingat ka, Wally. Mag-iingat ka sa mga kamag-anak ni Don Vicencio. Sila ang gumawa sa akin ito. Gusto nilang suluhin ang kayamanan ng amo natin. Ayaw nilang magkaroon ng kahati. Kaya mag-iingat ka. Yun ang huling sinabi niya sa akin bago unti-unting naglaho ang imahe ng ulo at katawan ni Arnel sa harap at likuran ko. Takot na takot ako noon, Sir Wilmore. Naihina talaga ako sa sarili kong salawal dahil sobrang takot. Tumulo na rin ang sipong ko sa kaiyak at napahagulgol na ako. Na narinig pala ni Don Vicencio kaya bumaba siya ulit para kausapin ako. Doon ko na isinawalat sa kanya ang lahat ng sinabi ni Arnel. Pagkatapos nun,
Tumawag na siya ng mga pulis at ipinahukay ang bawat sulok ng kanyang property. Sinabi niya sa mga pulis na nakatanggap daw siya ng sulat na may inilibing sa lupang pagmamay-ari niya. Kaya agad siyang gumawa ng aksyon. Hindi nagtagal, ay nahanap nga sa wakas ang katawan ni Arnel. Nasa loob yun ng property ng matanda, habang ang ulo naman ni Arnel ay nasa labas. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, sinipa raw palabas ang ulo ni Arnel at doon na inilibing. Kaya pala hindi magkahanapan ang nagkahiwalay na parte ni Arnel. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat. Ilang araw lang pagkatapos umusan ng kaso, lumitaw na ang isa sa mga binayaran para gawin yon kay Arnel. Minumulto rin ako ni Arnel kaya hindi ko kinaya Don Vicencio. Patawarin niyo po ako. Para hindi na ako pagmultuan ni Arnel at usigin ang sarili kong konsensya, isusuplong ko ang lahat ng may pakana ng krimen. Nalantad Sir Wilmore na mga kamag-anak ng amo ko ang utak sa pagkamatay ni Arnel. At maging ang asawa at anak ng matanda. Kaya kalaunan ay nakulong din ang mga buhong nakadugo ni Don Vicencio. Sigurado ka na bang aalis ka na, Wally? Oo, bossing. Sa tingin ko naman magiging okay na po yung lagay niyo sa pangangalaga ng kapatid ni Arnel. Mabait din naman yung bata. Tulad ng kuya niya. Gusto kong lumayo muna. Masyadong matindi yung mga naranasan ko rito eh. Pakiramdam ko, mababaliw ako kung mananatili pa ako ng matagal dito. Kung ganon, inihiling kong sana ay maging maayos ang buhay mo, iho. Maraming salamat sa iyo. Sa totoo lang, Sir Wilmore, sinabi sa akin ni Don Vicencio na hahatiin niya raw sa amin ng kapatid ni Arnel ang kayamanan niya. Ipamamana niya raw sa aming dalawang katiwala niya ang lahat ng mayroon siya. Pero hindi ko yun tinanggap. Mahirap mang paniwalaan, pero yun talaga ang totoo. Hindi ko pala kayang itaya ang buhay ko para sa pera. Kaya ko naman magtrabaho. Napagtanto ko ng mga panahong yon na ayokong danasin ang sinapit ni Arnel. Lalo pa at hindi naman ako sigurado kung sino ang mga nakapalibot kay Don Vicencio ang may binabalak na masama sa kanila. Umalis na ako sa lugar na yon at napagpasya na lang na magtrabaho sa Maynila. Hanggang sa mapadpad po ako sa Romblon at dito na nga nagkapamilya. Sa awa ho ng Diyos, naging maayos naman ang buhay ko kahit papano. Hindi man ho ako yumaman, pero swerteng napagtapos ko naman ang dalawang naging anak ko hanggang kolehiyo. Hanggang ngayon ho, ay baon-baon ko pa rin ang alaalang naranasan ko sa mansyon ni Don Vicencio. Bilang isang katiwala, sana ho ay nagustuhan nyo ang kwentong ito na ibinahagi ko sa inyo. Maraming salamat po sa mga nakinig at naway natakot, napasaya,
at na-inspire ko kayo sa kwentong ito. Muli, ay ako po si Wally. Hanggang dito na lamang po. And God bless.